ito. Hallelujah. Ngayon po, darako na po tayo sa isa pang gawain po ng ating Panginoon na kung mga ito po ay isa pa pong utos ng Diyos. Ang pagbibigay, sapagkat ang pagbibigay po ay susi po ito ng pagpapala. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Hallelujah. Ang sabi po dito sa Malakay 3:10, ibigay ninyong buong-buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito, kundi ko ibubuhos ang masaganang, kundi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, ibig sabihin, alam niyo po ang pagbibigay po, yung sinasabi mo itong ikapo. Ang ibig pong sabihin ng ikapo, ipapalayoan ko lang po sandali. Ang ibig pong sabihin ng ikapo ay yung tinatawag na 10% po. Kapag tayo po ay kumita ng 100, magkano po ang 10% nito? 10 piso. Pagka 200 po, magkano po ang 10% nito? 20 pesos po. Kapag 1,000 po ito, 100 na po para mabigat ng hugutin po sa ating mga bulsa. Ngunit ang sabi po dito sa kasulatan po ng ating Panginoon, bakit daw hindi po natin subukan at ibabubuksan po ng Panginoon ang durungawan ng langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala. Naniniwala po ba tayo doon? Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Hallelujah. Alam niyo po ba na ang pagbibigay po ay ito po ay pagsunod po sa salita po ng Diyos, sapagkat ang pagbibigay ay ito po ay utos po ng Diyos. Kapag tayo po ay nagbigay, ito po ay may kalakip na pagtitiwala sa Diyos na kapag gawin po natin ang mga bagay na ito, ay tunay nga po na ibabalik ito ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw. Amen? Alam niyo po, patuloy ko pong i-share po sa inyo yung kadakilahan, kabutihan at kapangyarihan po ng Diyos sa buhay ko. Dahil po, dito po sa sinasabi nito, ay ako po ay sumunod. Amen? Alam niyo po ba na ako po ay walang kakayahang magpaaral po ng kolehiyo. Dahil sa kabutihan po at kapangyarihan ng Diyos, tunay nga po na napatapos ko po ang dalawa kong anak na 4-year course, dalawa po sila. Alam niyo po na wala po akong kakayahang magpakakolehiyo po. Subalit dahil po sa kabutihan po ng Diyos ay nangyari po ang mga bagay na ito. Alam niyo po kung bakit? Alam niyo po yung isang natapos kong anak ay nagkaroon po siya ng scholarship sa government. Ang binibigay po ng government ay 4,000 sa isang semester. Doon po naman po sa school ay nagkaroon din po siya ng scholarship. Nagkaroon din po siya doon ng 6,000. So magkano po ang isang semester? 10,000 po. Saan ko po pupulutin yun? Kundi sa kabutihan po ng Diyos nangyari ang mga bagay na ito. Amen? At ang pangalawa kong anak na nakatapos po ay, ito naman po ay, nagkaroon po siya ng sponsorship na tinatawag. At ang nag-sponsor pa po nito ay mga born-again Christian Norwegian missionary. Doon po nakikita yung kadakilan at kabutihan po ng ating Panginoon kapag tayo po ay susunod po sa kanyang mga utos. Amen? So sa oras po ito, challenge ko po kayo. Diba ang ginagawa po ng mga magsasaka, sila po ay nagtatanim ng palay. At pagkatapos po noon ay sila po ay umaani. Amen? Amen po ba? Wala po umaani yung menu kanina. So ngayon po, tayo po ay challenge po ng ating Panginoon na kapag daw, subukin daw po natin, bubuksan po ng Diyos ang durungawan ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala. So ngayon po, atin pong subukan po ang kadakilaan, ang kabutihan po at kapangyarihan po ng Diyos. Amen po ba? So handa na po ba tayo magbibigay? Mahina po. Kasi po ang pagbibigay po ay susi po ng pagpapala. Amen po ba? So tayo na po ay magbigay sa Diyos, atin pong subukin ang ating Panginoon sa oras na ito at tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat sa lahat ng iyong mga ginawa sa oras na ito, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. O dakilang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, amin pong sinusubukan. Kung ano ang sinasabi mo, Panginoon, sa banal na kasuratan, sapagkat naniniwala po
kami na kung sinabi mo, Ama, ay gagawin mo, Panginoon. Lord, gagawin po namin ang mga bagay na ito sapagkat alam namin, Ama, naniniwala kami na patuloy mong bubuksan ang durungawan ng langit at patuloy na ibubuo sa mga pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, sa oras na ito, Ama, gamitin mo, Panginoon, ang lahat ng ito, Ama, para sa ikaluluwal, hati na yung dakilang gawain, Panginoon. Lord, dalahin po namin, Panginoon, bawat magbibigay sa mga oras na ito, Ama, ay patuloy po ibabalik sa bawat isa ng siksik, liklik at umaapaw. Maraming po salamat at patuloy po kami binabalik po namin sa inyo. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba ay tayo sa lang, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Hallelujah.
ang title po ng awiting yon ay Halaga. At ito po ay sinulat po ng ating kapatid na si Sister Weng po, na ito po ay naging halaga po siya sa Panginoon. At tayo rin po nung po kasing malagyan po ito ng tono, ay nakita ho namin na tamang-tama ho sa team, kaya humingi po kami ng pahintulot sa kanya. Andito po yung composer ng awiting na yun. To God be the glory. Siya po yung ating kapatid na from sa New Jersey po, at siya po ay naglikha nito. Talagang tumimo rin po kasi ito sa puso namin, kaya nais din po namin ibahagi sa inyo. Talaga pong lahat po tayo ay may halaga. Amen po ba? May halaga po tayo sa Diyos. Kaya sa oras po na ito, makakatunghay pa po tayo ng mga ilang bilang po na gagawin po sa atin ng ating mga kapatiran mula po sa Santa Rosa. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang Diyos sa kanila pong buhay.